So, hello mga kaibigan. Welcome dito sa bahay. In this latest update sa buhay namin dito sa Agusan, Mars. Kakatapos ko lang pagligo mga kaibigan. Ngayon pa lang po ako nagkalakas loob na simula ng mga pangyayari na sobrang lungkot and sobrang hindi namin matanggap mga kaibigan na nagkaganon si Ate Hak kasi akala namin talaga makarecover talaga siya mga kaibigan in this latest update. And ang pinakamasakit is wala si Ate Maninay dito and si Kuya Caleb. Naanuhan nila na pag-uwi nila mga kaibigan, nandun pa si Ate Hak sa ICU, nakita nila, and hindi din pwede na hindi sila mag-alis mga kaibigan. So kampante kami na maging okay si Ate Hak mga kaibigan, pero wala talaga mga kaibigan, hindi na talaga niya kinaya. So napakalungkot lang na kahapon ang balita, hindi na nga kami nag-update mga kaibigan, hindi ako nag-update sa inyo kasi hindi talaga kaya mag-vlog, na pinanghihinaan na po ako sa pag-vlog kasi wala po akong maisip kung ano yung iano ko sabi sa inyo. Ang dami na pong nag-ano sa akin, nag-chat sa messenger ko, siguro hindi lang sa akin kundi kay Ate Maninay na din mga kaibigan. So sorry sa lahat ng followers ni Ate Maninay na dito na sa akin nagtanong, yung followers ko din na nagtatanong sa akin na minsan hindi ko na sila marireplyan mga kaibigan. Sana po maintindihan nyo ako mga kaibigan, and hindi ko po kayo maisa-isa in about sa explanation about sa mga tanong ninyo kung ano yung sakit or ano yung karamdaman ni Ate Hak, bakit ang bilis. So kami nga mga kaibigan, nabigla kami, akala namin natural lang na sakit. So grabe, sobra daw yung ano niya, yung plema niya, sobrang dikit daw mga kaibigan, and acute na talaga siya mga kaibigan, yung bang lumalakas ang mga bakterya, kaya nagkaganon talaga si Ate Hak, pumayat siya ng sobra mga kaibigan. So hindi nga kami nag-post ng mga pictures niya kasi as a private na lang mga kaibigan, and respeto ko na din yun kasi sabi din yun ni Ate Hak, and sabi din yun ni Ate Maninay mga kaibigan na hindi niya gusto na makita namin si Ate Hak sa mga Facebook na ganun yung hitsura mga kaibigan. So sana maintindihan nyo yung ano namin mga kaibigan, kaganapan dito na bakit wala kaming update, and then wala kaming update natin Maninay, and then surprise siguro meron sa kanya, and then ako paminsan lang po ako nag-update. So kaya lahat dito mga kaibigan, surprise talaga lahat mga kaibigan, mga relatives ni Ate Hak, bakit ganyan, bakit nagkaganon na. So ayun, tatanggapin na lang kahit mahirap mga kaibigan. Salamat sa mga inspirasyon ninyo, sa mga messages. So ayan, nagka-pimples na ako mga kaibigan sa pagpupuyat, lalong na nasa akin si Tiyo mga kaibigan, and nagdidi pa yan ng bibiron, and puyat tayo kasi pagtitimpla ng gatas sa kanya at every night mga kaibigan, dahil mga kaibigan, sobrang mahal ko yun si Ate Hak, and mahal nila ako. Sobrang bait yun sa akin, kaya alam nyo mga kaibigan, ang ganap in this evening, yung gabi na yun, kahapon na siya, mga 11 to 12 or 1 o'clock 1 ng hapon mga kaibigan siya na na sabihan na wala na talaga, na siya, nagtawag na sila mama sa amin na wala na. So grabe yung iyakan, grabe yung mga sakit na nararamdaman namin mga kaibigan, na mas kampante kami na nandun lang si Ate Hak sa hospital, na mayroon kaming aasahan na babalik siya or ma-okay siya mga kaibigan, pero sa balita na yun wala na talaga. So kahapon doon sa Tabuk ang mga relatives ni Ate Maninay, thank you so much sa mga taga-Tikgon na mga tita niya na doon sa Tabuk kasi walang tao doon mga kaibigan. Simula pag-watcher ni Mama, si Papa, si Dudong Junjun mga kaibigan, yung naiwan lang doon sa Uncle Loloy at saka sa Auntie Inday. And ngayon mga kaibigan, kasi galing kami ni Janjan sa Bayugan. So ilang days na din mga kaibigan, masama yung panahon, maulan, malakas yung ulan mga kaibigan, simula sa pangyayari ni Ate Hak. So sila yung naiwan doon sa Tabuk para mag-prepare doon ng mga sabi ng mga tao dito mga kaibigan, bakit ang daming tao doon sa Tabuk? Ano ba yun? Meron bang handaan? Meron bang Kasi na-surprise sila mga kaibigan, hindi nila alam kasi nga wala tayong mga post. So yung iba na walang cellphone, hindi nila alam. So nagpanday sila mga kaibigan doon ng mga tulda, ayun
hindi ko pa mapakita sa inyo para preparation mga kaibigan pagdating ni Ate Hak, yung ibang mga tao na hindi kasya doon sa taas, so dito sila sa baba. So update ko sa inyo mamaya mga kaibigan. Nagta-travel na daw yun sila mama papunta dito. So ang gusto sana ni Ate Hak mga kaibigan, uwi siya dito sa Tikgo na buhay. Pero hindi na po niya nadala yung sarili niya dito na buhay, kundi wala nang buhay mga kaibigan. So grabe, ang sakit. So sumasakit talaga yung tiyan ko pa rin mga kaibigan simula sa sister-in-law ko. And then sa sister-in-law ko na din na yung wife ng kapatid ko mga kaibigan, naka-recover na siya. Thank you sa mga prayers and sa mga nagtulong. So kay Ate Hak hindi na talaga naagapan. So ayun po, sa ngayon focus muna kami kay Ate Hak. So yung ano lang matulong ko sa kanya mga kaibigan, yung pag-aalaga na lang kay Tio mga kaibigan, kasi nga sabi ko hindi ako naka-watcher sa kanya. So si Dudong Junjun lang, sila mama yung matagal naka-watcher, and then yung antik si Manang ko, Manang Angging mga kaibigan, naka-watcher din doon. So sabi ko na sinasabihan niya ako mga kaibigan, ikaw pa naman pagsabihan nung buhay pa siya mga kaibigan. Sabi niya sa akin, huy, ginanyan talaga niya ako mga kaibigan, yung parang hirap na siya huminga. Sabi niya sa akin, bantayan mo yung anak ko. Sabi niya sa akin mga kaibigan, alagaan ko daw yung anak niya. So sobrang sakit, hindi ko na mga kaibigan, hindi ko na masalita yung sabihin ko sa kanya. Gusto ko sabihin, sabi ko na lang, huwag mong sabihin yan, makarecover ka, sabi ko sa kanya. So yun talaga yung daily niya mga kaibigan sa akin. Kasi alam niya na malayo sa Ate Maninay. Pero alam niyo mga kaibigan, sa Ate Maninay, sobra talaga mga kaibigan. Iyak nang iyak si Ate Maninay. Sabi niya sa amin, tulungan namin siya. So napakahirap sa sitwasyon niya mga kaibigan kasi malayo. And then hindi niya makikita si Ate Hak. And then hindi niya na-sacrificean si Ate Hak sa pagbantay. Kasi flight nila eh. Kung saan mga kaibigan banda na mag-travel na sila ate, yun din yung pag-trigger ng sakit ni Ate Hak. Kaya ayun, sa lahat ng mga bayarin, sa lahat ng mga suporta, si Ate Maninay po doon sa hospital mga kaibigan. Siya po yung nag-support sa financial ni Ate Hak na mapagamot siya po mga kaibigan. So wala nang ni Ate Hak kay Ate Maninay, kasi ginawa ni Ate Maninay lahat mga kaibigan para mapabuti siya, pero wala talaga. So ayun, wala talagang ma-expect mga kaibigan. Yung mga kaibigan niya lahat dito sa akin nagtatanong. So minsan yung iba inaano ko, yung iba hindi mga kaibigan. So yun po yung update sa buhay namin dito sa Agusan Mars mga kaibigan, sa ganap sa buhay ni Ate Hak. Maraming salamat sa inyong suporta sa kanya nung buhay pa siya mga kahak. So thank you mga kahak sa inyong condolence sa family na mga Balderas mga kaibigan. Thank you so much, and sa mga love ninyo kay Ate Hak, maraming salamat. Nakikita namin yun. So ngayon dito ang dami kong sinampay mga kaibigan. Nagwasing talaga ako sa mga damit namin dito, and then dito sa loob naglinis tayo. And thank you so much sa inyong panunood mga kaibigan sa gender reveal natin. Sobrang simple lang mga kaibigan, pero thank you sa mga nag-congratulations sa akin. Maraming salamat. Kahit late nyo po napanood yung mga update ko mga kaibigan dahil sa sitwasyon namin. Kaya God bless po sa ating lahat. Ingat po kayo mga kaibigan. Pray lang po talaga tayo, kasi hindi natin alam kung hanggang saan lang talaga yung buhay natin and ano yung ganap sa mga buhay natin. Kasi sabi ko nga mga kaibigan na buti pa si Ate Hak, naiyakan pa namin or nakikita pa namin or naanuhan pa namin siya. So sa isa't isa natin mga kaibigan, hindi natin alam kung ano yung way or ano yung mga ganap before tayo ma-dead mga kaibigan. So at least mga kaibigan, kampante tayo kasi nandyan tayo kay God. Ang importante lang talaga mga kaibigan, magsimba talaga, talaga tayo kay God mga kaibigan, mag-connect tayo kay God, hindi lang dito lang sa mundo mga kaibigan, kundi kay God, para pag in case na meron tayong mga karamdaman or hindi na maganda, at least masaya tayo na alam natin kung saan tayo pupunta. So yun lang yung pinaka the best, na hindi tayo matatakot na mamatay, kasi alam natin nandyan si God, na siya lang yung babalikan natin, kasi siya yung gumawa sa ating mga kaibigan. So ito po yung ganap ko mga kaibigan sa araw na ito. So yan na, Diyos ko mga kaibigan, kasi kakagising lang ni Tio. Hi Tio, dito na si Mama yo. Dali na si Mama yo. Ayan na mga kaibigan, nandun naririnig na namin yung canter.
Ayun na sila, oh. Una na si mama, oh. Ayun na sila mga kaibigan dahil natulog si Tio kaya hindi ako nakapunta doon. So, oh my God. Inuwi si Ate Hak mga kaibigan na wala ng buhay na nakaburol na. Ayun na sila, oh. Tio. Mama, Tio. Sakay na si Mama Kanterga. Ayan na sila mga kaibigan, pero marami namang nakaabang doon sa sa Tabok. So maraming makatulong sa kanila doon. Hindi ko sila mapakita sa inyo sa ngayon mga kaibigan eh. Kasi malayo tayo. I-zoom ko na lang mga kaibigan para makita natin si Ate Hak. Kaya na sila papa, mga relatives, side ni Tutot, side nila papa na sumama mga kaibigan. So ito yung ganap sa pag-uwi ni Ate Hak dito na wala ng buhay mga kaibigan. Sa birthday ni Ate Manina hindi siya nakapunta dahil sa kanyang karamdaman. So ayan na siya, oh. Ayan na sila. Ito yung ganap sa Agusan Mars sa family ni Ate Maninay mga kaibigan. So ito yung mga pangyayari. Oh, mama ga, oh, adto ta ka mama ha? Adto ta mama ha? Mama, tata? Adto ta mama, tata ta. Yan, ang dami pala nila mga kaibigan. Ang daming tao doon, oh. Tabok. So ganyanin ko na lang para update ko to mga kaibigan para makakita si Ate Maninay sa ganap. Kaso malayo ako eh. Yan, marami ng tao. Tio, mahulog ka ha? Hulog ka ga. Yan, abangan natin yung paglabas ni Ate Hak. Ayan, inuna nila yung mga flower. Kasi kailangan siya mga kaibigan yung todo ingat. Kruk kruk. Todo ingatan yung ni Ate Hak mga kaibigan. Kasi baka masira. So ayan na, mayroong sumama sa akin kagabi dito natulog. Nag-chat sa akin si Manang, hindi naman pa ako maka-prepare ng pagkain nila kasi nga mahirap dito mga kaibigan magsaing, lalong-lalo na yung gas stove ko wala na. Yes. Wait lang. Magbihis rata. Oh? Bihis rata, yun na sila, oh. Busy na sila lahat doon sa Tabok. Wait lang. Dito tayo. Wait lang. Yan, nang doon siguro si Ate Hak sa ayan, sa loob. So, maulan na naman mga kaibigan. Hi! Oh, mama! Wait lang ga. Goy, suko. Meow, meow. Hala, naya sabon, oh. Up. Inuwi na si Ate Hak na wala ng buhay dito sa Tikgon. Ayan na. Inano na nila, oh. Binuhat na nila si Ate Hak mga kaibigan. So sobrang mga kaibigan ba yung bang hirap ng proseso sa akyat kay Ate Hak, kaya todo ingat talaga. Ayan.
Ito na si Mama Yukyuk. Oh, ayun na si Ate Hak, mga kaibigan. Kalagay na siya sa kabaong. Naku. Yan na siya, oh. Hay, sa bahay talaga na malaki siya nilagay, mga kaibigan. Kasi nagtanong si Ate Maninay kung saan ba daw ilalagay si Ate Hak. Sa ano pala, sa malaking bahay, ayun, oh. Doon pala ilalagay nila Papa. Hindi sa old na bahay. Sa malaki talaga. Yan, Ate Maninay, ganap. Yan na. Welcome back, Ate Hak. Welcome home. Welcome, Mama. Kung nandito ka man, Mama, ngayon sa amin, sumama ka man sa ano mo, sa katawan mo. Kasi naniniwala tayo, mga kaibigan, na pagkatapos natin pagkahiwalay sa ano, katawan natin, mga kaibigan, yung spirit natin, maglalakbay yun, mga kaibigan. So, sige na. Bihisan po muna si Tio ng damit. Kasi nagpupo siya, mga kaibigan, kakagising lang kasi niya. So, bihis na tayo, baka sunduin kami ni Dudong Junjun dito. Di na ang yoyo ni Mami. Punta na tayo. Tara, tara. Tata, bye-bye. Sana, mga kaibigan, sakay na kami ng baruto. Kasi busy sila doon sa tabok lahat. Kaya kami na lang yung pupunta, mga kaibigan, na yan. Uy, Diyos ko Lord, mga kaibigan, paano ko to anuhin yung sarili ko. Iyakan na sila doon sa tabok. Uya. Ano? Gana. Kalay na YouTube ko. Ako na lang patay. Ako patay. Uya. Uliin taon siya nga ni Tekbo no na kinabuhi. Mama mo to. Yan, kumain na sila Papa, mga kaibigan. Yan sila, mga kaibigan, yung nagkuha kay Ate Hak and sumama. Kumain na sila. Si Lola, mga kaibigan, grabing iyak. Mama, kung ato ta ka, Mama, ta, kuha adi, oh. Di, dala din to, di, kugusa, ikaw kugos. Mama, ta. Ta. Ta, Mama, ta. Patay ako, patay. Aduh, patay ako na lang, patay. Ikaw na pa siya ganito. Hindi ko makakaya dyan. Nagahawap ko ba? Ayan, mga kaibigan, ito na nga ba yung sinasabi ko. So, iakyat namin si Tio doon kasi yun yung request ni Ate Hak, mga kaibigan, na makita niya yung anak niya na abas niya yung soy-soy. Si Dudong Junjun na yung pinapadala ko kay Tio, Ate Maninay. So, ayan, mga kaibigan, dito na kami. Ayan si Mano. Ate! Mama! Ate!